Hello po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Yes, at ako naman po si Boss Dada. Naku po, tayo po ay nabigyan ng opportunity ngayong araw na ito para makapamasyal sa mga compounds ng Kingdom of Jesus Christ. Kanina, balitaan natin yung ating mga followers dahil unang dalawang araw na wala na po yung presensya ng kapulisan sa compounds ng Kingdom of Jesus Christ at tayo nagpunta kanina sa Prayer Mountain and sa Glory Mountain at doon nga paki-explain kung ano yung mga experiences ninyo, Coach. Ano ba? Mabango na ba dyan? Kamusta na ba dyan ngayon sa Kingdom ngayon? Ano na ba ang status? Kasi alam naman natin na nababoy po yan. So ano na? Kamusta na po? Ikwento nyo naman mga banateros. Oo, ako, yung unang araw talagang medyo may kakaiba dahil syempre, Banat Bay, 16 days ba naman na nandiyan yung mga kapulisan, na 16 days na alam mong mayroong tumitingin sa'yo, yung sabi nga nila lurking, yung nakatingin sa'yo na alam mo yung kahit hindi ka nakatingin sa kanila na mayroon nakamasid sa'yo. And nabalitaan nga natin na talaga palang tayo yung number 1 sa kanilang listahan ng gustong ipaaresto, si Boss Dada, si Brothers Travelers at ang makasamahan nating banateros at syempre kasama din po dyan yung mga administrators ng Kingdom of Jesus Christ. Pero pag-usapan muna natin yung tanong ni Banat Bay, kamusta na ba? Malinis na, Banat Bay, ang bilis. Sobrang bilis talaga unang araw. Kinaumagahan actually, talagang kinaumagahan, talagang nakikita mo na kinuskus nila, as in sinabon yata nila yung buong compound kasi yung unang gabi, Banat Bay, actually pag alis pa lang ng police, nagkaroon na kagad ng assessment yung pamunuan para makita kung yung initial na damage at saka tinignan nga nila yung basement, yung mga kwarto na hindi nila napupuntahan before. Isang magandang bagay is meron ng tubig sa mga lugar ng mga walang tubig kasi hindi ba alam naman natin na sila nagkontrol ng lahat So nung nagkaroon na ng tubig, ayan na nagsimula na sila maglinis-linis at medyo pagkaalis ng pulis, halos araw-araw umuulan sa compound, Banat Bay, parang mismong langit ang naghuhugas sa compound. O mga tol, ano bang iba pang mga ninyo observe? Sa akin kahapon, actually nag-live ako iniikot ko na yung buong compound. At yun nga, nakakatuwa dahil masaya na yung mga tao doon. No? At wala ng pulis, wala ng mga sagabal, mabango na, maaliwalas ng hangin. Hanggang doon sa hangar nakarating ako. At yun, maayos na. At pilit nilang inaayos lahat, pati nga yung cathedral. So siguro it will take them siguro 2 to 3 days at makakabalik na sila sa dati nilang kinalalagyan. No? So congratulations nga pala ako ay nabilib dito sa mga taga KOJC dahil kanilang paninindigan ay pinatunayan. Sila ay lumaban ng walang armas at hindi nananakit. At nakita ko yun kasi meron pong isang salita ang mga taga KOJC, hindi katulad ng iba, walang isang salita. So napatunayan ko pagka may sinabi taga KOJC, halimbawa na lang sinabi nila, love your enemy. Nakita ko talaga yun sa mga taga KOJC, yung love your enemy. Alam mo yung love your enemy, hindi ako naniniwalang mahirap gawin. Kasi yung love your enemy ay imposibleng gawin. Hindi yun mahirap, imposible yun. Unless you have God, you cannot do that. So naniniwala ako may Diyos ito talagang mga taga KOJC, kaya saluto ako sa inyo dahil ang pinapakita ng mga taga KOJC ay hindi puro salita, hindi lang puro dasal. Kung hindi may bunga, talagang napapatunayan nila. Sabi ko nga para silang walking Bible. Kasi pinipreach nila ang turo ng Diyos sa pamagitan ng lakad nila. Kitang-kita mo sa kanila ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal kahit sa mga kaaway. Partners.
Okay, mga partner. Okay, so dito sa ni Master Judea naman, totoo yung sinasabi ni Boss Dada na talagang amoy alimuum doon sa Kingdom of Jesus Christ by the time na umalis yung mga kapulisan doon. At alam mo yung yung leather jacket na hindi natuyo sa araw. Ganun po talaga yung amoy. Promise yan. At hindi sa pag-iinarte. Pero sa 16 days kasi na nandun, at halos hindi na siguro nalalabhan yung mga uniforme nila, talagang kumalat na nga yung amoy doon sa buong compound ng KOJC dahil humihiga sila doon sa Bermuda, kung saan-saan sila sumasalampang. Pero ang kagandahan naman yan, after 16 days ay unti-unti nang nanunumbalik ang sigla. Although hindi naman bigla na mababago or maibabalik ang sigla ng buong Kingdom of Jesus Christ compound, pero unti-unti na ibabalik na po ito sa sigla at kalinisan, katulad na lang ng ginagawa nila na sinasabon pa talaga itong mga floorings, no? Biruin mo, napakalapad, napakalaki ng lugar na yan, pero binabrush na yan mano-mano. Yung mga simento, yung mga kalsada, binabrush nila. At talagang dito mo makikita yung dedikasyon ng bawat isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang imposible sa kanila eh. Yung I at M nga sa imposible, tinanggal na nila. So wala nang salitang imposible dito, lahat posible. Kaya yun ang kinabibili ba natin sa mga Kingdom of Jesus Christ workers and members. Kasi hindi po talaga sila sumusuko eh. Physical, mental, emosyonal, hindi sila sumusuko. At yan ang mga tao na napakasarap ipaglaban dahil alam mo na nasa katwiran, tamang landas ang dinadaanan. Kaya nandito tayo tulad ng ipinangako natin, hindi tayo aalis hanggat may natitirang pulis dyan sa loob ng compound. Ang Banateros ay mananatili katulad ng ginawa natin, mga partners. At talaga namang nakakatuwa dahil kahit nga itong mga members ng Kingdom of Jesus Christ na-appreciate yung itong ginagawa natin, tayo po ay napakinggan natin yung appreciation ni Pastor Apollo C. Kibuloy kagabi na talaga namang nagpataba sa ating mga puso at talagang nagbigay sa atin ng panibagong pag-asa na balang araw lahat ay manunumbalik at makakalimutan yung karahasan na dinanas natin sa loob ng 16 na araw. So congratulations, Kingdom Nation, sa inyong katatagan dahil kahit kami natatakot na talaga pero dahil nakikita namin kayo na lumalaban at may paninindigan, doon kami humugot at talagpasan natin lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan natin sa loob ng 2 linggo. Maraming salamat. Palakpakan! Palakpakan! Jay Guevara, alam nyo sa ating lahat si Jay Guevara yung talagang madalas na nasa labas, Banat Bay. Siya yung kasama nila si Kero sa Toto. Bukid, sila Toto, yung mga anchors at saka mga reporters ng Kingdom of Jesus kaya sa SMNI, si Jay Guevara. Jay Guevara, ipasok mo. Taong labas to no? Yung nga bukod dun sa kalinisan ngayon sa KOJCL, at ilang beses na rin naman natin nasabi yun, ang isa sa mga patuloy pa rin na napapansin ko doon ay yung trauma na naibigay ng PNP ay hindi pa rin talaga ganun kabilis. Kung gaano kabilis ang paglinis at pagtanggal ng baho or baktol ng mga kapulisan doon sa KOJC compound, yun ang hirap ng pagkawala ng trauma, lalong-lalo na sa kabataan, sa mga kababaihan na ibinigay ng PNP doon dahil alam naman natin na talagang sobrang hirap at sobrang experience nila nung mga panahon na nandun yung mga kapulisan sa KOJC compound. May mga tinatanong ako, sabi ko, kamusta na ba kayo? Ayun, ang sagot nila, hindi pa rin kami masyadong makatulog at kapag gigising kami, feeling namin nandyan pa rin yung mga pulis sa labas at anytime pwede nila kaming saktan, pwede nila kaming lusubin dito sa mga tinutulugan namin. Yung iba talagang hindi pa talaga makamove on sa nangyari.
at patuloy pa rin natin silang pinapaalalahanan na ngayon ay safe na at mas maganda kung mag-focus at mag-pray na lang tayo para sa kalagayan ni Pastor Siyempre na. Apollo Sikibuloy. Yan. Ayun. Alam mo, ito gusto ko lang magkomento bilang na tagalabas. Ibig sabihin, hindi nakita yung mga nangyari dyan nung time na siege niya. Alam mo, isang patunay talaga dito yung kaayusan ng KOJC ay hindi po yan because sila ho ay inutusan, inabuse. Kasi 'di ba yun yung para maintindihan natin, yun yung paratang kay Pastor Kibuloy, abuse, ganito, parang kulto, ganyan. Yan yung mga paratang na naintindihan ko kasi hindi nyo maintindihan. Kung dito pa lang makikita na ninyo, kahit po traumatic, very, very traumatic po yung nangyari sa KOJC. After, dire-diretso sila. Nakita ho natin, dire-diretso yung pagbangon nila. Kasi kung iba ho yan, malamang talagang medyo pahinga muna ng konti, titigil muna sa buhay. Magpapabiktim pa, Banat Bay. Oo, papabiktim pa. Hindi. Alam mo, natuwa ako nung nagpalakpakan yung mga taga KOJC. 'Di ba? Kasi sinasabi nung iba, bakit para mga siraulo ata itong mga ito? Nahuli na nga, nagpalakpakan pa. Kasi hindi nila naiintindihan kung ano yung pinaglalaban ng KOJC. Walang kinaugnayan doon sa paghuli lang kay Pastor Kibuloy. Hindi naman nun nila pinipigilan yung pagbigay o pag-serve ng warrant of arrest. Ang sa kanila yung hindi sila madamay. Hindi madamay yung the entire compound. Yes, there is injustice pagdating kay Pastor Kibuloy. Pero more than that, yung abuse of power na ginawa ng kapulisan at ginulo yung lugar. Yun yung inirereklamo. Kaya sila pumalakpak kasi it's finished, tapos na. So yun talaga yun. And after that, dire-diretso yung nila. Doon mo makikita talaga na medyo itong mga taga KOJC may abnormality rin no? Which is, that's hindi mo talaga mapapaliwanag yan sa, sabi nga, sa worldly words. Pero syempre, if they're spiritual, mahirap po maintindihan yan. Diba? Kasi kahit noong unang panahon, pagka pinapersecute yung mga early Christians, ganyan din. Tapos, instead na nagagalit, nagpapatawad pa. So, ganun po ang nangyayari. So, kitang-kita natin yan. Before, during the last day, and after. Makikita mo yung pagbangon ng KOJC, parang walang nangyari. Balik kami sa aming buhay kasi nga, we are serving God. Not, alam mo wala silang pinaglalabang iba kung hindi yon. Yun po yun, sa tingin ko. Hello? Banat, isa din yan sa matinding katibayan na hindi talaga sa loob ng compound na huli si Pastor or sumuko. Yun. At tignan Actually, may niyo yung narinig mukha ng mga tao. May narinig ako kaninang interview ni attorney. Talagang sa One News to. So syempre yung atake nandun yung crush nyo. Yung Yun crush yun. ninyo si Ho. Oh, di ba? Si Ho, nandun si Ho. Yung so- kupal na reporter? So nandun, di ba? Tapos nung habang naandun, tinatanong talaga siya. So clear. So asan ba talaga si Pastor? Tinanong diretsuhan Yun yung gustong alam mo kasi minsan si Atty. Torion dahil sa sobrang talino, masyado maraming kinukot. Sinagot niya, wala doon. Wala talaga doon. Ibinalik lang doon kasi nga may kasunduan. Yun. Sinabi para ang linaw pa nga na sinabi ni ni Atty. Torion na sinasabi niya na to save the face of this PNP, nagkasundo ang AFP, ang kampo ng KOJC through Atty. Torion and some board na let's save the face of PNP kaya ibalik natin dyan. So nung tinanong sila, so ibig sabihin wala talaga dyan si Pastor? Wala talaga. Ibinalik nga At hinantay na sumuko doon sa kampo.
So ibig sabihin, hindi talaga. Yun ang malaking patunay na palpak po yung nangyari diyan sa loob ng KOJC. And maduktungan ko yung kaninang mga nabanggit Banat Bay, ano. Yung mga pulis kasi na nandiyan dyan sa KOJC noong yung buong 16 days na yon, ang pinapalitan lang nila Banat yung mga naka-PNP, na uniform. Yung mga nasa may mga yung blue, yung may mga panangga at saka may mga batuta. Yun lang talaga yung pinapalitan nila. Pero yung mga naka-fatigue, naka-camouflage, hindi pinapalitan pala yun. Kasi nung lumabas yung mga pulis, in-interview yung isa sa kanila at sabi nga na salamat, makakauwi na kami. Kasi nangangamoy na kami. Ilang araw na kami, linggo na kami din nagpapalit ng uniform, ng mga panloob. Yung mga combat shoes namin, matatanggal na namin sa wakas. So tinanong sila ng reporter, gano'n na ba kayo katagal sa loob? 16 days. Imagine Banat Bay. 16 days silang nasa loob, walang palitan ng mga kasuon, ng mga damit. Imaginein mo kung Kaya naman pala. ng amoy nun, Banat. Oo. Kaya nga totoo yung baktol na sinasabi ko. Sigurado, kaya nga ito, kaya alam nyo, ang pinupunto ko dito mga bossing, yung yung mga pulis talaga, yung kanilang karapatang pantao bilang mga pulis, talagang nalabag din dito. At saka, yun nga, yung trauma ng mga taga KOJC, bagamat nakikita natin na nakangiti sila ng tinatanggap yung paglabas ng mga pulis, pinapasalamatan pa nila. Actually, bilib na bilib talaga tayo dun dahil hindi natin kayang gawin. Yung sinabi ni Banat Bay na abnormal, that's abnormality in a good way. Kasi hindi talaga normal na ikaw na binalahura, agad-agad, minuto lang, biglang parang wala na kaagad yung galit mo. Palabas yung mga pulis, talagang ini-embrace na kagad nila and nagpapasalamat na sila. Parang hindi na sila, pagkatapos lumabas ng mga pulis, pag tinanong mo sila, hindi na sila nagbabadmouth sa pulis. May mga natanong nga ako, paglabas nila, masaya ba kayo? Nagsilabas na sila, oo, hindi ba kayo galit? Hindi, kasi ang turo sa amin ni Pastor, love your enemy. Pero makikita mo sa mga mata nila na may malalim na sugat. May malalim na sugat talaga, Banat Bay, na kailangan ma-address. Kasi, syempre, maaaring tao lang din yung mga yan. Meron silang mga, siguro subconsciously, mga nandiyan sa mga puso nila na trauma na kailangan talagang magamot, ma-debrief. At saka, yung isa pang kinabilibhan ko sa kanila is, ngayon pa lang nagsisimula yung laban. Nung narinig ko yun, yung ginawa ba natin nitong past 16 days, hindi pa ba yun laban? Hindi. Yan yung intro pa lang yan. Totoong nagsisimula yung laban, ngayon na nakuha na nila si Pastor. Kasi, malaking takot talaga sa kanila, hindi na para sa sarili nila, para sa pinakamamahal nilang pastor, kasi alam naman natin na nandiyan pa rin yung threat ng extraordinary rendition. Kasi nung nag-ooperate sila, nakikita talaga natin na napakaraming mga Amerikano na nagtatry na makialam. Nakita rin natin yung Chinook chopper nila na may mga sumisilip na mga military na Amerikano. So yun ang talagang laban na sinasabi nilang nag-prepare sila, kasi ang sakit talaga sa puso sa kanila na makita mo yung pinakamamahal mong pastor nagturo sa iyo ng lahat ng magagandang sinasabi natin sa Kingdom of Jesus Christ. Yung pinanggalingan ng turo na yun, nakita nila na minamugshot, nakaposas, nakatakip yung mukha na tinututok-tutukan na, tapos makikita mo ginagawa pang meme sa social media. So dito na talaga magsisimula yung totoong laban nila, dahil kailangan na nila talagang protektahan yung kanilang pinakamamahal na pastor. And before natin puntahan yun, gusto ko lang makuha mga partners yung iyong mga saloobin patungkol or tawag dyan, yung inyong statement tungkol doon sa inilabas ni Pastor na pasasalamat para sa lahat ng mga tumulong sa kanila. Siyempre, special mention ng Banateros dyan. Siyempre ako, si Coach Oli, Banat Bay, Jay Guevara, Master Judea, si Pambansang Loyal at saka si Brothers Travelers. Talagang na-mention doon sa na yon. Anong masasabi ninyo doon mga partner? Unahin natin si Coach Oli. Pero sa akin, maraming salamat, Pastor Kibuloy. At alam ko, ako ay naniniwala ng buong puso ko, ikaw ay inosente. Kaya mapapatunayan mo yan sa korte at magkikita tayo ulit soon. So relax lang po kayo dyan. Alam naman natin, ito ay usaping political.
wala naman pong hindi naniniwalang hindi usaping tong political eh. Ito talaga ay political harassment lang at matatapos din to. We don't know, maybe next month tapos na ito o maybe sa 2028. Pero pinakamatagal na to sa tingin ko lang ay 2028 at kami nangangako mga banateros. Ang ipinaglalaban namin dito ay hindi lang kay OJC at si Pastor Kibuloy. Ang pinaglalaban namin dito ay yung laban against sa mga abusado sa gobyerno. Dati pa man pinaglalaban na po namin yung due process. Kasi naniniwala kami an accused is considered innocent until proven guilty. Ang problema sa nangyayari ngayon, bago pa man itong kay Pastor Kibuloy, ay may problema na tayo sa due process. Kaya kami mananatiling ipagtatanggol ang dapat ipagtanggol at kami ay magiging mapasalamat at nasa likod kami, bagamat kami hindi members ng KOJC, ay nakita namin ang tunay na ipinaglalaban ng KOJC, SMNI at si Pastor Kibuloy. Maraming salamat at nakita nyo yung aming ipinaglaban. Coach Oli, sabi dito ni Pastor Apollo Kibuloy, the father, to the dedicated vloggers, especially the Banateros, who stood by us at the compound. The Father will bless you for standing with us in this critical time. Gaano ba kahirap para sa iyo yung 16 days na nandito ka sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na mayroong threat na arestuhin ka, threat na taniman ka ng kung ano-ano, saktan ka, pukpukin ka ng mga baton nila? Alam mo, Boss Dada, actually, kung tatanungin mo ako, sabi nga, the Father will bless you. Actually, nakuha na namin ng blessing. Kasi nga, tuwing may nagpapasalamat, uy, salamat Banateros, nagstay kayo. Ang lagi ko sagot, huwag kayo dapat magpasalamat sa inyo dahil nakipaglaban kayo para sa bayan. Kasi pwede naman nilang padaliin ito eh. Pwedeng padaliin ito ni Pastor Kibuloy. O umuo lang siya ng umuo sa gobyerno, tirahin lang niya ang Duterte, tapos na to eh, di ba? Gaya ng ginagawa ng marami. Pero hindi eh. Nanindigan sila sa tama. And for me, that is already a blessing. Kaya hindi dapat kay OJC nagpapasalamat sa amin. Kami ang nagpapasalamat dapat sa kay OJC, SMNI at kay Pastor Kibuloy. Pero totoo, sagutin ko yan ng maiksian, Boss Dada, no? Mahirap yun. Kasi never ko na-imagine sa buong buhay ko na ako ay matutulog sa isang kwarto na sa labas ay merong mga armadong 3,000 to 5,000 policemen na galit sa atin. Talagang pinangalanan tayo eh, na talagang ayaw nila sa ating mga vloggers. Eh yun lang, labas lang ng kwarto natin eh. Andyan na, pag may isang tinopak dyan at tayo pinagdadampot o sinaktan, kunwari, naglaban tayo, pinutokan tayo, tapos na, di ba? So napakahirap niyan. Napakahirap, tinanggalan tayo ng tubig, hindi ka makagalaw sa loob, lalabas ka, check upin yung bag mo, papasok ka, check upin. Pero sa isang banda medyo masaya na rin ako dahil na-experience ko to through mga taga kay OJC, nakita ko yung dinadaanan nila. Dahil kung nahirapan tayo Banateros, times 10 ang hirap ng mga taga kay OJC dyan. So, saludo ako, talagang tatapang itong mga bata na ito. Pero hindi sila lumabag sa batas. Nakipaglaban ng naaayon sa batas. Partners. Ayan, Banat ba ikaw sa doon sa letter, yung pasasalamat ni Pastor Apollo Kibuloy sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang laban, ano masasabi mo ron? See you soon. Hindi pa. Wag naman. Wag, Banat ba? Hindi, alam nyo, sa totoo lang, nung nabasa ko yon, sabi ko nga, maraming salamat din dahil na-appreciate ni Pastor Kibuloy yung nangyari. Ako, tayo, di ba? Tayo pala. Isang beses lang natin nakita si Pastor. Isang beses lang natin nakasalamuha. Isang beses lang natin siya nakausap. So, hindi natin siya kilala at that time. Isang beses lang yun eh. Ito pa si Master at saka si na hindi pa ata na-meet, di ba? Pero ngayon, nakilala na natin siya.
because of the attitude ng mga members. Yun eh. Yung fruit kasi niya, yung kanyang puso ay nakita natin doon sa mga membro. 'Di ba? Nakita ho natin at nakilala natin si Pastor doon sa mga membro. Kaya nga ako excited uli. Actually, 'di ba, minessage ko kayo na kung pwede kasi sabi ng PNP pwede daw dumalaw eh. Yun ang sabi hindi ko alam kung totoo. Baka pwedeng dumalaw tayo. At tayo mismo magpasalamat. Bakit kasi tayo magpapasalamat? Magpapasalamat tayo kasi yung nangyari sa KOJC compound, lumabas ang tunay na kulay ng ating gobyerno. Because hindi lumaban ang mga taga KOJC, lumabas tuloy talaga ang pagiging abusado ng PNP at ng gobyernong ito. Alam niyo yon, dahil doon sa ginawa nila at ginawa ng mga taga-KOJC na hindi pumalag, hindi nanakit, kahit anong pagbibintang, kahit anong pananakit, pagsisipa, hindi nag-retaliate. Because of that, na lalong nadiin ngayon yung kasamaan ng gobyernong ito. So yun ang importante. Kaya tayo nagpapasalamat dahil sa turo ni Pastor, sa mga membro niya, nakita tuloy na mamamayang Pilipino, not just the members of KOJC, na talagang grabe ang abuso ng gobyerno. Kasi if you would remember and rewind the time, before this, siyempre yung iba medyo, alam naman natin may mga ibang Duterte supporter na hindi believe kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Pero nung nangyari na ito, nakita nila unti-unti, hindi pala ganito ang KOJC. Hindi pala ganito si Pastor. Kasi if ganyan si Pastor, if siya ay violente, abusive, siguro malamang sa malamang. Kung ako yun, kunwari ako ay isang masamang tao. Halimbawa lang, ako ay masamang tao, may pera, sobrang yaman, nasa labas na, anong gagawin ko? Iwan ko na membro ko. Bala sila. May pera na ako eh. Diba? Meron akong, kasi yan ang binibintang sa kanya, may pera siya. Binibintang sa kanya, abusive siya. Ibig sabihin, pangit ng ugali. Di, wala na, babay na sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Ganun eh. Pero hindi niya ginawa yun. Or worse, banat ba pwedeng pwedeng mag-hire na lang ako someone na pagpapatayin kayo lahat, hindi ba? Oo. Ibig sabihin yung binibintang nila na parang crime syndicate ang KOJC, ang KOJC may mga warlords ang datingan, hindi pala totoo. At nakita yun ng taong bayan because sa prinsipyong tinayuan ng KOJC. And because of that, nagpapasalamat tayo dahil ang hirap mga kababayan, ang hirap po. Ang hirap dahil sa tindi ng propagandang ginagawa nila sa mainstream media, ang hirap dahil kontrolado nila ang mga vloggers, ang laki ng bayad nila. Ang hirap ma-realize ng mga Pilipino na abusado itong gobyernong ito. Pero dahil sa ginawa nila sa KOJC, nanindigan sila, nakita ng taong bayan, ay grabe, abusado. Babalik ko lang yung kwento ko nung may isang taga Hawaii. Nakalimutan ko na pangalan. Nanay ito hindi ito membro ng KOJC pumunta doon. Dahil nga naririnig kayo, naririnig yung mga taga KOJC, naririnig SMNI, sobrang naawa siya. Naawa siya sa ito hindi KOJC member naawa siya sa sobra. Umuwi siya dito mag-isa. Lola to lola. Tapos nilapitan niya ang isang namumuno sa KOJC at siya doon, nagpirma siya ng pinakita niya sa akin na yung kanyang tights, even if hindi siya member ng KOJC, ay ibibigay niya sa KOJC. Bakit ganon? Kasi nga, walang pwersahan yun. Doon pala makikita mo na walang pwersahan yun. Pantakin mo, pumunta ka mula Hawaii, hindi ka KOJC member, pumunta ka dito, ibinigay mo yung tights mo, every month yan ibibigay niya. Nandun siya, meron siyang pinirmahan na tinanggap ng KOJC. Di umano. Pero nakita ko naman po So ibig lamang sabihin nun, walang puwersahang ginagaganap sa loob ng KOJC. Talaga lang ganun. At alam nyo kung paano nangyari yun? Kinausap daw siya ng Lord na umuwi ka sa Pilipinas, doon mo ibigay yung tithes mo. Nakakaano alam mo yung sabi ko, grabe no? Ito yung mga bagay na, again mga kababayan, we're not saying that everything that the KOJC o Pastor Kibuloy
na doctrine is right. Hindi yun ang sinasabi natin dito. But again, it's religion. I do not believe in religion. I believe in relationship. So personalan nito. I cannot say Pastor Kibuloy is not saved, KOJC is not saved. Wala tayong ganun. Panginoon lang. Kasi nga, ano sabi ng Panginoon sa Biblia, di ba? Pagdating ng panahon, many would say, Lord, Lord. Ano sagot ng Panginoon? I do not know you. Ito mga to, nag-miracle ito ha. Itong mga taong lumapit sa Diyos at nung namatay na, sabi ng Panginoon, nag-miracle. And yet, I do not know you. Ano ibig sabihin nun? Relationship is personal. Very personal. It doesn't mean you look like a spiritual person, you are saved. It doesn't mean you are a Bible-believing Christian, you are saved. No. It's personal. Only you and God can know kung sino talagang ligtas. So anong ibig ko lang sabihin? Tayo bilang mga Pilipino, wala ho dito ang labanan between religion. Wala hong labanan dito. Out tayo dyan. Lahat tayo, 5 tayo. Hindi naman tayo membro ng KOJC. But why we fight for this? Kasi nga naniniwala tayo that we have an abusive government. Yan ang problema. Yan ang pinaglalaban natin. Yung abusadong gobyerno. Alam nyo ito para lang sa kaalaman nyo. In-announce kahapon ninyo, di ba? In-announce ninyo yung tungkol sa nangyayari sa akin. Nung una, talagang sobrang stressful ako. Siyempre, pambihira, anytime the warrant will go out. Paglabas ng warrant, pwede na akong kunin. Although it's bailable, pero within the period of warrant and the bail, it will take time. Diba? Pag nakuha ako, pwede akong itakbo dun sa probinsya at pwedeng sabihin sa akin ng laban. Okay? So, tapos na ang buhay ko. Ganon. Alam nyo, nung nandun ako, siyempre medyo there's a part of me na na-stress. Pero bigla akong nagpasalamat sa Panginoon dahil na-experience ko it personal. Kasi hindi ako magsasalita from the heart. Mahihirapan ako magsalita from the heart if hindi ko nakita yung abuse ng power ng gobyernong ito. Antindi ng abuse. Wala talagang hinihingi. Mantakin mo dire-diretso. Paspasan talaga. Hindi inantay yung sagot ng abogado namin. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung kaso. Walang sagot-sagot. Ibig sabihin, takot lahat. Even most of the kinokontak namin doon sa probinsya, takot. Dahil alam nila yung kalabang ko matindi. Alam nyo, because of that, siyempre napapaisip tayo. Sabi ko nga, sige, salamat. At least, Lord, na-experience ko ito. Kung ano man ang mangyari sa akin, bahala na kayo. Hawak nyo naman ang lahat, di ba? So, ito matindi. Nung lumabas yung speech ni VP Sara Duterte, it confirmed that this country is being held by 2 persons. Dalawa lang sila. Yun ang sinasabi kong nagdemanda pa sa akin. Yun ay talagang confirmation na tayo talaga we're being abused by this government. Kaya mga kababayan, hindi pa tapos ang laban. Tandaan niyo yan. Nagsimula pa lang. Bantayan natin si Pastor Kibuloy. Bantayan pa natin ng iba. Ang Banateros, panalangin ko lang din sa inyo. Wish ko sa inyong 5, 4 pala. Alam kong malaking ginawa nitong pagbabago sa atin. Inangat tayo in a way, pero patuloy lang tayo maging humble. Kasi nakikita ko naman sa inyo yan dahil isa sa mga na-adapt ninyo yung humility ng mga taga-KOJC. And I really thank God for that. Kasi malaking bagay yon, di ba? Malaking bagay yung iangat ka, pero mas malaking bagay yung iangat ka tapos dalin ka doon sa humility, doon sa humble state. Ang hirap po nun madali yung magyabang, madali yung umangat. Ang dami, maggumawa ka na lang iskandal mo, sikat ka na Pero yung umangat ka, and with all the humility, ang hirap nun. It only happened because of KOJC. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Master Judea, doon sa pasasalamat ni Pastor Apollo Kibuloy, anong iyong statement? Okay, mga partners, ito lang, napakasimple lang, no? Alam ko lahat po ng ito ay milagro. Unang-una, hindi po tayo pare-pareho ng pananampalataya. Hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, hindi tayo magkakakilala. May kanya-kanya tayong mga ganap sa buhay bago mangyari ito. Pero bago mangyari
itong sa KOJC, tayo ay pinagtagpo-tagpo, tayo ay naging magkakaibigan at nakabuo tayo na isang grupo, nasali kami sa Banateros. Dahil ito po ay itinadhana. Ang sabi nga ng mga nakakausap natin, ng mga miyembro or mga leaders ng KOJC na nakikipagkwento, pag habang nagkukwentuhan tayo sa isang lamesa, ginusto ito ng Diyos, hindi ito aksidente. Ito ay nakatakda. At ang sabi ko nga kanina, doon sa pasasalamat ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kung yung mga members ng KOJC, pag na-appreciate yung ginagawa natin, ay napakasarap sa pakiramdam. Lalo-lalo na kung yung appreciation ay manggagaling kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ay talagang lalong nakakataba ng puso. Sabi nga ng mga taga-KOJC, nagsisimula pa lang ho ang laban. So ibig sabihin, tayo bilang kapanalig at sumusuporta sa mga taga-KOJC, nagsisimula pa lang din itong laban. Ito na po ang tunay na battle. Labanan na po ito ng hustisya at sana maging patas ang hustisya at pumanig sa katotohanan at hindi paglaruan ng mga tao, mga kapangyarihan na alam naman natin na kaya nilang gawin dahil marami silang pera. At tulad ng unang-una nating sinasabi, lagi nating kami po ay patuloy na susuporta sa tama, hindi lang sa KOJC, hindi lang kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kundi para sa lahat ng nakikita natin o nararamdaman natin na inaapi o pinagkakaita ng karapatan dahil sa paghahari-harian ng mga personalidad at ng mga kapangyarihan. So once again, at naniniwala ako sa sinasabi ng mga tita at mga nanay natin dito sa KOJC na ito ay hindi nangyayari ng ganun-ganun lang. Ito po ay nangyayari sa kalooban po ng Diyos. Kaya ako'y nagpapasalamat. No? Dapat tayo ang magpasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-explore ang kanilang komunidad, ang kanilang kongregasyon, nakakilala natin ang mga miyembro at ipinakita sa atin kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, pakikipagkapwa, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, at pagmamahal sa Diyos. So katulad ng lagi kong sinasabi, kung ang ugali ng mga Pilipino ay katulad ng mga ugali ng miyembro ng KOJC, aba, napakabilis umunlad ng bansa natin. Dahil tingnan mo ang gobyerno, taon-taon, kompleto ang budget. Kompleto ang budget at ibig sabihin nun, kakaya natin gumawa ng mga infrastructures or anything na makakatulong sa pagpapagaan ng buhay ng bawat isang Pilipino. Kompleto sa budget. Pero ang KOJC, wala pong pera na nanggagaling sa gobyerno and yet, nakakapagpatayo sila nitong mga world-class na mga buildings, world-class na komunidad na kanina lang pinuntahan natin para tayong nasa ibang, sabi ko nga, para naman tayo nasa ibang dimension. Nung mapunta tayo sa Glory Mountain, mapunta tayo sa Prayer Mountain, sabi ko, bilib na bilib ako. Tingnan mo. Dito sa Kingdom of Jesus Christ, walang korupsyon. Kaya lahat ng pera na pumapasok sa kanilang kongregasyon, napapakinabangan, they are turning it into bagay na mapapakinabangan, hindi lang ng mga leader, kundi lahat ng mga miyembro. Kaya, na-appreciate ko po namin yung pasasalamat ni Pastor Apollo C. Kibuloy, pero mas magpapasalamat po kami sa inyo dahil pinalawak nyo po ang aming kaalaman at hinawaan niyo po kami ng kabaitan katulad nga na sinasabi ni Boss Banat Bay. Pagka magyayabang ka, mapipigilan mo dahil maiisip mo itong mga taga-KOJC. Tulad ng sinabi ni Concholi kanina at ni Boss Dada. Itong mga taga-KOJC, sila yung mga tao na mayroong karapatan na magreklamo or sumagot or magpa-interview dahil sa mga nangyari sa kanila. Pero hindi nila ginawa yon. Hindi sila nagbida-bida. Bagkus, sinimulan ulit nila ang kanilang buhay
inayos yung mga nasira at ngayon, nakikita natin dito, maaliwalas ang kanilang mukha, maganda ang kanilang mga kalooban at wala na silang dinadalang sakit. Siguro ngayon meron pa, pero hindi maglalaon dahil knowing sa kanilang mga personalidad at kanilang mga ugali, baka bukas, itong mga tao na nandito ay mabalik na sa normal na pamumuhay. At kausap nga namin dito kanina, yung isa sa matataas na leader, abay wala na, pinagpapasa Diyos na lang nila ang lahat nangyayari, mag-move on, kakalimutan ang nangyayari. Kasi kung mag-i-stay tayo doon, wala eh. Malulungkot lang tayo, masasaktan lang tayo, move on. So once again, maraming salamat sa every single member of KOJC sa pagpapakita nyo sa amin ng katatagan at dadalhin namin ito habang buhay. And of course, hindi yan mangyayari kung hindi sa katauhan ng kanilang pastor na si Pastor Apollo C. Tibuloy. Thank you, mga partners. Back to you. May comment lang ako, no? Dagdag ko lang kanina kasi para lang sa mga taga KOJC. Alam nyo, during the time nung siege, yung araw na hanggang dun sa kaduluduluhan, talagang gumalaw ang Diyos eh. Sabi ko nga, grabe, kaduluduluhan, bakit po kanyo? Kasi may kasunduan eh. May kasunduan at hindi sinunod. At marami pong nakakita nun. Marami hong nakaalam nun. Ngayon lumalabas na yung katotohanan. I will not deal with the details. Na-upload ko naman na yan. Pero ito matindi ito. May isang general, active ngayon. Mas mataas pa sa posisyon ni Torre. Ang nag-message sa akin, tinext pa ako, tinawagan pa ako, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na napahiya itong mga ilang opisyal ng PNP. Kasi nga naeepalan sobra. Sobrang kitang-kita nila na mali yung ginawa. At tuwang-tuwa sila kasi tapos na. Dahil nabababoy daw ang PNP. Ito'y mas mataas pa po ang posisyon nito kay Torre. Mas mataas pa po ito. Nagulat nga ako kasi out of nowhere, matagal ko na itong kaibigan, out of nowhere bigla lang siya, nanunood daw siya. Sila. At tuwan-tuwa sila nung natapos. Anong ibig ko lang sabihin nun? Alam nyo, dahil doon, maraming nagigising. Dahil sa nangyari sa KOJC, maraming opisyal lang nagising that there is something wrong with our government. Yes, they're not talking, tahimik lang sila. Kasi ang tunay na mga profesional, lalo na sa PNP at AFP, hindi madaldal. Yan ang tunay. Lalo na pag ikaw ay tinatawag nila mga PMAer, hindi ho sila yung maepal. Kaya ako nagulat doon. Sinare ko lang sa inyo, ano ibig sabihin nun? Tagumpay. Tagumpay ang KOJC, tagumpay ang ginawa ni Pastor Kibuloy para po mangyari yung dapat mangyari. Ano yun? Lumabas ang baho. Diba? Tama talaga yung sinabi ni Ma'am Hana, yung pinakamaganda nating boss dyan sa SMNI, di ba? Na sinabi niya, habang dumidilim, lumiliwanag tayo lalo. Yun ang nangyari. Pasok, Boss Jay. Thank you, Jay Guevara. Ano naman ang inyong masasabi doon sa pasasalamat sa iyo ni Pastor? Kahit pasaway ka. Iyon. Maling salita ba? Ikaw na, bakit? Siyempre, nakakatuwa at nakakataba ng puso kasi una hindi ko talaga hindi ako katulad nila Banat Bay, nila Boss Dada Kutsoli na nakasama nila at nakita nila si Pastor. So ako kasi katulad ng sinabi ni Banat Bay kanina na kahit na hindi ko nakita si Pastor, na lang ako umano na lang ako sa mga member dahil kung ano yung katangian na meron si Pastor ay doon mo rin makikita sa kanyang mga membro. Sobrang saya ko at yun nga, may mga nabasa nga ako dyan sa mga comment dyan sa post. Kasi pinost yan ngayon yan kalat na sa social media yung pasasalamat ni Pastor na yan. Bali may mga may mga comment na parang may mga negative comment na about sa Banateros, lalong-lalo na sa atin, paborito tayo ng mga basher, no? Yun nga, sinasabi ko lang naman sa mga basher dyan, yung ginawa namin ng Banateros, wala wala akong yung sinasabi nyo na parang
may ano kasi ako doon, tapos kakilala ko pa yung nag-comment. Sabi, inuuto lang daw kami, yan, ganyan-ganyan. Kaya parang nagpasalamat doon si Pastor. Sabi ko, hindi ganun yung mensahe nung ano na yan. Alam nyo kasi kayo, mapahanggang ngayon, sa sobrang kainggitan nyo at hindi kayo makaangat-angat sa buhay nyo, yan, ang ginagawa nyo, naninira na lang kayo, na wala namang kayong pruweba sa mga sinasabi nyo, kasi mas may maibibigay kami na pruweba kung gaano kabait ang mga member ng KOJC dahil nakasama ho namin sila ng ilang araw, at hindi lang ilang araw kundi ilang beses na ho. Ang tao kasi na nagpapanggap, halimbawa kung sakali man naman na may mga nagpapanggap na nagbabait-baitan sila, malalaman mo yun eh. Lalabas at lalabas sa katangian ng isang tao yun, lalo't matagal na kayong magkakasama. Sa kayo JC, never eh. Never, wala akong napansin na ganun. Sa mga member, sa mga nakakasama namin, wala akong napansin na nagbago ang ugali. Habang tumatagal yung samahan na magkakasama kami doon, at nakakasama namin sila, never nagbago yung kanilang mga pag-uugali. Kaya nga sinabi ko doon sa kakilala ko na yun na ang tao, may kilala mo yung tunay na ugali nila kapag nakasama mo na sila talaga ng matagal. At walang pag-uugali na halimbawa nagpapanggap ka lang, lalabas at lalabas yan eh. May kita mo yan, pero sa KOJC never lumabas yun, no. Yun naman ay komento ko lang doon sa mga hanggang ngayon ay nanguhusga pa rin sa kabaitan ng KOJC member. At doon sa sinabi nga ni Pastor, ay nagulat din ako kagabi kasi hindi ko alam yun. Sabi, Jay, nabasa mo na ba? May nagano kasi sa akin, Jay, nabasa mo na ba yung sinabi sa inyo or mensahe sa inyo or pasasalamat sa inyo ni Pastor? Sabi ko, hindi pa eh, kasi hindi ko naman alam. Sobrang nakakataba sa puso kasi lahat ng ginagawa ng Banateros kasi sa KOJC, wala kaming hinangad na kapalit, at never namin pinag-isip, hindi kami nag-isip na yung ganyan. Lalong-lalo na si Pastor Apollo Kibuloy pa ang magpasalamat sa iyo, kaya sobrang alam mo, Jay, ganito sa totoo lang, medyo weirdo nga eh, yung mga katulad mong mga kaibigan mo na ganyan. Una-una, galit sila kay Pastor Kibuloy. Nung nagpasalamat si Pastor Kibuloy sa Banateros, ba't hindi na binigyan ng importansya? Alam mo tawag dyan? Sobra inggit. Kaya nga, ang akin lang, payo siyempre maraming maiinggit. Kung kay Pastor nga, dami na iinggit eh. Diba? Wala silang pakialam, pero nung nagkomento, gusto pa nilang pakialaman kung sino yung gustong pasalamatan ni Pastor. Kaya kayo, tayo. Pero siyempre kayo yung talagang tumambay dyan all throughout. Tuloy lang nyo yung pagiging humble ninyo, gaya ng mga taga KOJC. Yan ang tinuro sa atin eh, di ba? Yan ang actually di tinuro, natutunan through their life. Natutunan. Oo. Na maging humble lang. Ngayon, upakan na lang natin pagka personal. Yes. Pero ako naman, masyado kayo seryoso eh. Ako naman, doon sa pasasalamat ni Pastor Apollo Kibuloy, actually kanina ko lang umaga nakita. And syempre proud tayo dahil syempre coming from Pastor Apollo Kibuloy, alam naman natin, lahat naman natin, talagang tinitingala natin yung pagkatao na itong na ito. Pero siguro mas ako yung dapat magpasalamat kay Pastor kasi ano lang ba naman yung natin, binuwis natin dito. Binuwis lang naman natin dito yung time, yung tawag dito, puyat, pagod. Pero sa totoo, talagang maraming ibinuwis dito is siya at yung kanyang mga miyembro eh. Kami nga yun dapat magpasalamat kasi sa dami ng mga natutunan natin dito sa almost 1 month na nandito tayo. Kasi itong 16 days yan na yung nandito yung police, pero before that, nandito na tayo mga Banateros eh. Yung natutunan natin sa mga KOJC members, yung pagiging
Ayun, medyo nawala. talaga tayo rito. Medyo bumait talaga tayo. Napakalaki ng napakalaki ng nakita natin pagbabago sa isa't isa. Lalong-lalo na dito kay Jay. Alam mo naman, si Jay hindi masyado mabait yan, pero pagdating dito naging mabait yan eh. Tsaka pinakita sa atin ng ng mga members ng KOJC, yung talagang totoong power ng unity. Na kung magsasama-sama ang lahat at maninindigan, wala tayong hindi kayang hindi kayang ipanalo. Basta lang talagang yung paniniwala natin magkakaparehas at yung pananalig natin malakas, wala tayong hindi kayang problemang hindi kayang resolbahin. At saka yung yung ano pa ba yung mga natutunan natin? Dumami kaibigan namin dito, Banat Bay. O sa tagal na namin nandito, parang alam mo yun, sobrang napalapit na tayo doon sa mga kasama natin sa quarters natin, nagsaserve sa atin ng meals, naglalaban ng mga damit natin, nag-iigib ng mga panligo natin kasi pinatayan tayo ng tubig dito eh. So imagine, ang laki namin tao. Tapos yung mga nag-aasikaso sa amin dito, ilang kami para sila nagkaanak ng mga higante. Well, lalakas namin gumamit ng tubig pero pinag-iigib kami. At saka yung mga magdamag na nagbabantay, talagang tataas ang kamay mo, Banat Bay. Kasi galing pang abroad, maganda buhay doon. Pagdating dito, humility, yung kababaan loob, magbabantay sa initan ng araw, 24 oras, talagang yun hindi parang alam mo hindi natin kayang gawin yun sa mga normal na tao, hindi talagang kayang gawin na yung ganong klase ng pagsasakripisyo eh. Actually, ako masayang nagpunta rito pero sobrang lungkot kong aalis kasi napamahal na talaga sa atin lahat ng mga membro ng KOJC. So, yun lang and siguro ang isa pang natutunan ko rito, bago ko mo sabihin yan, Banat Bay, ayoko nang kumain ng lechong manok ng Chooks to Go. Yun lang masasabi ko. I-boycott natin yung yung manok na yan dahil sila gusto nilang pagkakitaan yung sufferings ng sobrang daming miyembro ng KOJC. Imagine 8 millionaires ng KOJC. At balita ko, paborito ng KOJC na manok yan. Yan yung lagi nilang hinahain na manok sa kanilang kapagkainan sa kanilang mga miyembro. Pero ganito pa ang ginawa na itong mga ito. Kaya ako, I personally withdraw my support to Chooks to Go. Masarap ba yan? Hindi ko pa nakain yan eh. Pero anyway. Dry naman yan. Malasang karton. Lasang karton. Ako ito lang bago ko lang idagdag kasi alam nyo, ito para sa kaalaman nyo ito, alam din ni Coach Oli. I hate chicken. Yung tatay ko, makulit po yun. Yung tatay kong yun. At saka talagang lagi akong kinukulit nun na kailan ka na ba magkakaroon ng asawa at saka ng anak. Alam mo, Daddy, eto na, meron ka na. May isa ka ng buong pamilya, KOJC. Ang dami ng anak, ang dami ko ng anak dito, ang dami ko ng kapatid, ang dami ko ng kapamilya dito. Hindi na kailangan. So, totoo yun sabi ko nga diba kahit madami nagsasabi, wala kang pamilya, paano yan, tatanda kang ganyan-ganyan. Meron akong pamilya, etong KOJC ang aking pamilya. Kaya maraming salamat po sa KOJC at saka sa SMNI. Kayo ang talagang naging tunay na pamilya ng Banatero. Salamat sa pag-alaga ninyo dito sa 4 na pasaway na ito. Na kain tayo lagi ang ginagawa dyan sa KOJC. Hindi, ako nagpapasalamat lang ako kasi kahit wala tayo dyan, nakita ko kung paano kayo alagaan yung few days na nandyan po ako. Talagang grabing inalagaan kayo dyan ganun sila magsilbi. At walang dyan. Walang, alam mo yun, walang mataas ako dito. Hindi, talagang, silbi sila, tulong sila. Walang, ganun talaga sila at kaya nga hindi na kailangan magpasalamat ni Pastor dapat Di ba? Kasi ang dami. Dapat tayo talaga Oo, tayo dami dapat magpasalamat. Mantakin mo, nilalaban yung mga damit ninyo. Ang babaho niya mga yan. Di ba? Mantakin nyo nilaban yung araw yung SMNI na t-shirt ninyo. Ang babantot yan kasi si Jay nga, kakapaligo pa lang, parang expired na. So, paano ba kaya ano ba pinawisan yan? Ay, dagdag ko lang, Banat Bay, pa-excuse lang sila, old school Pinoy, tsaka si JC, nandito siya kanina. De La Cruz. Yan. Si Musikero sa bukid, talagang yan ang mga malaking sakripisyo. Yan si Toto. Pero bago natin bago natin bitawan itong reaksyon na natin yung mga reaksyon ni Inday Sara patungkol
tungkol doon sa, remember no, nakita-kita tayo Banat Bay. Sinabi sa atin ni Inday Sara yan na gusto niyo bang malaman kung bakit hindi ako sumagot doon sa mga tanong ng ng mga congressman. Mahaba kasing istorya Ganon-ganon din yung pagkakasabi niya doon sa mga taga-SMNI Yun na yun din Pero mahaba mahaba yung istorya O so sana meron tayong may play. Yung mga nasa studio, baka pwede nating i-play yung video ni Inday Sara din. Reactionan natin, baka naman naitabi ninyo dyan. Yung kanyang yung bratinela, yung siya ay yung bakit hindi siya sumagot sa mga tanong ng mga congressman kasi kanina nagwawala si Marcoleta dahil sinabi ni Marcoleta kanina tradisyon nito mula't mula pa 17 years na akong congressman, wala pa ni isang congress ang nag-delay sa budget ng or nag-scrutinize ng budget ng presidente at ng pangalawang pangulo kasi pangalawang pangulo yan mataas yan. Kayong mga congressman, makakapal lang mukha ninyo. Magkailan lang ba mga boto ninyo? Si Inday Sara ang may pinakamaraming boto na nakuha sa kasaysayan ng politika at eleksyon sa Pilipinas. Kaya mga hinayupa kayo, ang kakapal ng mga mukha ninyo, ayaw nyo pang paawat Samantalang kahapon, yung budget deliberation ng Malacanang, ang bilis. Wala pa yatang 20 minutes, tapos na. Tapos itong mga hipokritong mga congressman na ito, ayaw nilang pumayag doon sa sukol na sukol sila ni Marcoleta Sabi ni Marcoleta, susundin pa ba natin yung tradisyon o hindi na? Yun ang tanong Sabi naman, okay, go Banat Bay. Nakita mo yung natataranta yung isang pinangalanan ni VP Sara Duterte habang nagsasalita si Marcoleta. Parang siyang best friend mo? Parang sabi niya, lumabang ka. Kasi medyo natameme si sino ba yun? Yung babae. Si Inday Garutay? Si Inday Garutay. Medyo natameme. Si Zoraida. Nasa tabi niya yung animal. So, parang, hindi pwede yan. Na si Marcoleta ang bida-bida. Kaya ayan. Na tuloy siya. Kasi napangalanan tuloy siya, di ba? Na siya may wait, Banat Bay. Lang natin, ipa-play lang natin itong video tapos reactionan natin. Go, pasok. Play mo na. Pasok. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction
ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin, hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman
nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Makikita natin na Nako, banat ba eh. Aba, talagang mukhang mabigat itong mga akusasyon na ito ni Inday Sara. Ang laki pala talaga ng katkong, no? Ang laki ng kangkong talaga ng mga maggugulay na taga-Congress, no? Ibang klase. Banat ba? Pakireaksyonan mo nga yan. Hindi ka marinig, Banat Bay? Nakamute ka, Banat Bay? Nakamute ka? Hindi, kaya po nakamute yun. Ganun po ang gusto nila mangyari sa akin. Okay. Hindi, totoo. Ang tanong dyan, sila ba ay magdedemanda kay VP Sara Duterte? Yan, lantaran no talaga sinabi, di ba? Dalawa lang. At antindi nung ilang bilyon yun. Yung version niyan, pwedeng tinatawag din na, kasi ito lang inalat nung executive branch. Tapos, biglang dinagdagan ng Kamara. Alam mo, hindi lang ito first time na nangyari sa administrasyon ni Marcos. Kaya nga nagkagulo-gulo sila sa Senado, naalala ninyo? Kaya napatalsik yung isa doon. Dahil din sa issue na to. Yan din yung diniscuss natin noon. Issue talaga ng budget. Kaya antindi talaga. Pagpatong. Oo, pagpatong. Yung nagbabago-bago yung budget na ang gumagawa ay Kamara. At diyan, tinukoy ni VP Sara Duterte kung sino yung dalawa. Again, si VP Sara po ang Duterte nagsabi nito hindi po ako. Walang iba kung hindi si Zaldico at si Romualdez. So sila talaga yung magkakuntsaba. Ang tanong, magkakuntsaba ba sa kasamaan o sa kabutihan? According to VP Sara Duterte, yung kuntsabahan nila, nagdadagdag di umano ng budget. So si VP Sara Duterte, at hindi po yan fake news, kwento-kwento, dahil meron. Tandaan ninyo, everything na nangyayari dyan, nakasulat yan yung, eto lang yung budget na ng pinresent ng DepEd, tapos eto yung na-approban without even asking for that. So, ibig sabihin, tapos biglang lalapit sa iyo, ano sasabihin? Asan yung amin dyan? Pambihira, oo. Kaya naman pala, ang lakas magdemanda. May wala akong masabi. Pero mas malaki pa yung mas malaki pa yung kinakangkong nila di umano kaysa doon sa napupunta sa mismong project. Tapos sisigaw itong mga lukulukong Makabayan Black na ang laki-laki daw ng backlog ni Inday Sara sa mga classrooms. Abay, mga hayop, magkakatsaba pala tong mga kurikong na to, no? Pero alam mo, ito
sobra akong nalungkot. Hindi siya hindi siya pagdadrama, pero sobra akong nalungkot nung nalaman kong ganong kalaki ang nawawalang pera. Tapos, nakapunta na ho ba kayo sa mga public school? Nakapunta na ba kayo doon sa mga eskwelahan sa mga probinsya na kung saan wala talaga yung mga bata nakaupo lang sa ilalim ng puno? Isipin nyo yun. Kaya ba ng kalooban mo yun? Hindi ko talaga magets eh. Hindi tayo magmamalinis. Diba? Hindi tayo magmamalinis na gusto rin natin ng pera. Sino man ba may ayaw ng pera? Pero yung kukuha ka ng pera, tapos ang magsasakripisyo yung mga bata na hindi sila makakapag-aral ng maayos, ganon, daig mo pa demonyo nun eh. Diba? Talagang yung pagka-demonyo mo na mantakin mo ang nakawan mo bata. Banat Bay, may nagsasabi sa comment section, may nagsasabi dito, hindi pala yan ako Bicol, ako muna, party list daw. Sabi dito sa comment section, ha? Ibang klase. Hindi, di ba? Kayo, magnakaw na kayo dun sa mga karsada. Magnakaw na, hindi ko sinasabing tama yun, ha? Pero at least, alam mo yun, magnakaw na kayo dun sa ibang bagay. Pero wag naman nanakawan yung mga bata. O, pangalawa, di ba? Kasama din, kaya nga, dito, nakukonfirm yung nangyari sa PhilHealth. Diba? Confirm dito yung paglipat ng pera, na-confirm dito. So, mantakin mo, ganun yung puso ng mga namumuno dyan sa kamara. Pera para sa mga bata, sa estudyante, sa mga pag-aaral, at pera ng mga may sakit. Asan ang puso ng mga taong namumuno dyan? Magnakaw na lang kayo sa karsada. Diba? Imin nyo na lang yung kuhanan ninyo kasi at least yung karsada hindi magre-reklamo kung baku-baku yan o kung wala mang flood control. Pero yung grabe pati mga bata at dinadali ninyo, no wonder kaya nilang gawin yun sa KOJC na idamay pati yung Children's Foundation. Kasi wala talaga silang puso. Diba? Wala talaga silang puso. Ganun sila ka-demonyo. Kaldi ko, baka gusto mo sumagot. Ha? Tsaka pag-demanda agad, sagot muna. Mga partner, no? Yung mga yan, si Tamba, yung mga politiko na yan, lagi nilang sinasabi na sila ang sagot sa kahirapan ng kabataan at Pilipinas. Pero, ang nangyayari nito parang kaya lang sila tumatakbo dahil ang kaban ng gobyerno, ang kaban ng bayan ang sagot sa kahirapan nilang mga politiko. Naku po mga bossing, sa totoo lang, gusto pa natin pag-usapan yan pero ituloy na lang natin yan bukas sa panibagong show ng Banateros. Ilarga mo na. Pero bago yan, muna natin, ilinawin na natin dito na alam nyo, mga kababayan, kailangan natin bantayan itong si BP Sara Duterte dahil mabigat. May kasunod. Hindi pa tapos to, di ba? Pagkakita ko, hindi pa tapos eh. So may kasunod po ito. Bantayan ho natin na maigi to si BP Sara Duterte. Siguradong tatrabauhin yan. Siguradong impeachment na. Oo, impeach na yan. Pero sa totoo lang, sila nga yung impeachable eh. Mantakin mo? Ganun? Diba? Kaya sana, natin yan? Bantayan po natin na maigi yan. Huling nga pa, sa inyo? Ayun, ang sa akin lang naman ay bantay yun nga, katulad sa mo, bantay lang tayo. Napakaraming issue ng bayan natin ngayon, punong-puno. Hitik na hitik sa balita at nakakalimutan na natin yung mga talagang dapat na nagfo-focus tayo ng mga balita. Huwag tayong tutulog-tulog, huwag tayong nakafocus sa isa lang. At syempre, babantayan natin itong mga congressman na may hindi magandang balak sa ating mahal na Vice President. Ay, grabe, no? Mga suga pa talaga ito, no? Wala po talaga mangyayari sa ating bansa. Kahit dagdagan pa nila ng dagdagan yung yearly budget ng gobyerno, walang mangyayari kung kakamkamin lang naman itong mga buhayang suga pa sa pera. Dapat ito yung mga tao na dapat sinusunog ng buhay, di ba? So, ito mga kababayan natin, no? Ano pa ba gagawin natin dito?
Hahayaan na ba natin na ganyan na nangyayari sa kababayan? Well, it's up to you. Ha? Kung patuloy kayong magiging tanga, patuloy tayong magbubulag-bulag, nasa inyo na yan. So, iboto nyo pa yung mga tao na ganyan. Kung wala talaga yung pagmamahal sa bayan, sige. Ganyan lang naman ang gusto nyo, di ba? Di wala tayong magagawa dyan. Pero, ipagtatanggol natin si VP Sara Duterte dito, no? Dahil alam natin na ito ay umpisa pa lang ng laban ng KOJC, umpisa pa lang din ito ng laban ni VP Sara Duterte. So, nandito tayo at magmamasid lang. Basta kung nasaan yung tama, nandun lang tayo. Partners. Coach Oli. Ako naman may tanong lang sa ating mga kababayan, ano? Ako na-observe ko lang naman to, so kayo na bahalang sumagot kung naniniwala kayo sa tanong kong o parehas tayo ng observation. Kasi parang lumalaki itong si Tamba. Dahan-dahan po, baka mamaya bumotsyog ka ng todo, bigla kang atakihin sa puso, sabihin mo, tsamba. Pero alam mo, nakakasakit kasi sa loob na ang pera ng buong Pilipinas ay hawak ng isang dalawang tao. Actually, yung isa ay pinsan ng presidente at yung isa naman party list lang Hindi ko nilalang ang mga party list. Pero, di ba? I mean, hindi naman talaga yan ang direktang binoto ng tao. Party list lang po yan, si Saldico. Diba? Ano ba naman ang boto niyang kay VP Sara? Tapos sila may hawak ng budget? Tapos silang magdidikta kung may magkano ang budget kay VP Sara at hindi at ano yung sa kanila? Tapos si VP Sara pang planong ipa-impeach? Sabi, anong nangyayari dito sa bansang Pilipinas? No? Pero ako, kapit lang po tayo at matatapos din to. Ako'y naniniwala. Wala na pong makakaawat si VP Sara. Magiging presidente si VP Sara whether you like it or not. Kasi kahit anong gawin ninyong ayuda, hindi naman kayo tumataas sa ratings. So yung effort nung, ito sa gustong maging Prime Minister ng Pilipinas o Presidente ng Pilipinas, failure ang kalalabasan nyo. Tagal nyo rito, tapos nagmukha kayong sa iba napunta si Pastor Kibuloy, same thing sa inyo, Tamba. Yung pangarap mo, wala yan. Partners. Okay, by the way, before ending, sumagot na daw si Saldico pero bukas natin pag-uusapan yan. Barat bay? Ayun. Speaking of, sabi nga ni Coach Oli, party list ka lang. Hindi naman ikaw talaga ang binoto ng taong bayan at yung party list mo, nagkataon lang ikaw may-ari. Kaya kaya ang sarap sigurong labanan ng party list ito, no? Yun! Yan lang sinasabi natin. Naisip ko lang. Sana magkaharap tayo minsan ito, no? Itong si Saldico sa camera in the future, ano? Hindi kasi, una-una, maraming salamat din po kay Marcoleta, kay Congressman Marcoleta. At grabe, nanindigan siya kahit siya talaga ay ginisa doon. Nanindigan siya para kay VP Sara Duterte. Kailangan natin ng mga ganyang congressman na maninindigan kahit puro buhaya ang nasa paligid. Maraming salamat sa iyo, Congressman Marcoleta. At yun lang, aking huling sasabihin sa inyo, bukas pag-usapan po uli natin yan. Ikaw na mag-ending, Boss Dada. So kita-kita po tayo ulit bukas mga banateros. Siyempre, pag tama palakpakan, pag malibanatan. Ako po si Boss Dada. Ako naman si Banat Bay. Yan naman Ako po si Coach. Dapat gamitin ni Boss Dada Darwin Salcedo Oo, napapaginipan ka na. Okay ba? At ako naman po, si Master Judea. At ako naman si Joji Para. Ako na lang yung audio niya. Para sa Pilipinas nating mahal. Diyos. Salamat po. Thank you. Salamat. See you tomorrow. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama
palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.